Nagpalit ako ng tubig sa trapan. Ngayong araw, pagbisita ko sa pond, may nakita na ako mga bula-bula sa tubig. Kaya naisipan ko agad mag-water change. Mahirap na, baka magkaroon pa ng ammonia. Kaya yan, inisa-isa ko nang tinanggal yung mga breeders ko. Tapos sinunod ko na rin yung mga alaga kong maliliit na isda. Sa pag-aalaga nga pala ng crayfish, kailangan mo talaga ng mahabang pasensya dito kasi mula craylings hanggang paglaki nila is 6 months bago sila mangitlog. Kaya hindi talaga pwedeng mainipin sa negosyong to. Kaya ako in-enjoy ko na rin yung pag-aalaga ko sa kanila kasi hindi rin naman sila magastos alagaan eh. Kasi minsan pinapakain ko lang sila ng malunggay, minsan mga balat ng mga gulay. Nakain naman sila kasi nga, hindi nga sila mapili. Yun nga lang talaga, kailangan mo lang talaga ng mahabang pasensya. Kaya dapat, pag nag-aalaga ka nito, enjoy mo na lang. At sa katulad ko na baguhan na nag-aalaga ng crayfish, medyo hindi na rin ako nahihirapan kasi sa social media ngayon, ang dami na nag-aalaga ng crayfish. At ayan na, naglalagay na ako ng tubig. Yung tubig nga pala na ginamit ko ay nawasa lang. Nilalagyan ko lang siya ng aquacare para naman mawala yung chlorine ng tubig. Ayan siya, nilalagyan ko ng madami. Tapos sinalo-halo ko lang yan para naman ma-mix talaga at saka matanggal yung chlorine niya. At malay natin sa mga susunod na mga taon, mas lalong pang tataas ang demand ng crayfish kasi nga, pwede naman itong pandagdag sa mga menu lalo na sa mga seafood restaurant. Naku, sabi nga daw nila, ang sarap nga daw ng crayfish. Kaya, ayan, pagpatuloy ko lang yung mga ginagawa ko nito. Tiyaga-tiyaga na lang talaga. So ayan, malinis na ulit yung pan ko. Nakikita ko na ulit yung mga maliliit na isda. Nakalimutan ko nga pala kumuha ng mga dahon ng talisay. Pero lalagyan ko pa rin yan. So yan lang muna ngayon, ang ating crayfish farming.